Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video mag-full review tayo ngayon ng isang in-demand ngayon na iPhone na pwede natin ma-purchase na sobrang mura na lang sa Green Hills, which is the iPhone 11. Maganda pa kaya ito ngayon 2024? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So marami nagre-request din na tong video na to na i-review ko nga ang iPhone 11 ngayon 2024. So syempre ang target ng video na to or ng channel natin is syempre tech reviewer tayo. So ni-review natin yung iPhone, lahat ng generation ng iPhone ni-review natin every year. So last year na-review ko na yung iPhone 11 which is super duper sulit niyan. Napakaganda pa niyan mga ka-J-Vlog. And even this year is napakalakas pa din ng iPhone 11. At ang nakakatuwa ngayon is bumaba na lang po ang presyo ng iPhone 11, lalo na po ang mga pre-loves niya sa Green Hills. Maganda rin balita na meron pa rin po kayo makikita ang brand nyo niyan even sa mall and of course sa Green Hills. Napakamura lang niyang nag-price drop na rin ng mga brand new na iPhone 11. So meron kayong two option to get the iPhone 11 is either pre-love or brand new. Gusto ko muna i-share sa inyo yung presyo niyan ng pre-love. Of course, sa Green Hills, makakuha na lang kayo ng 64GB ng fast loss, 13,500 pesos. 64GB yon, ng range niya ng 64 is 13,500 to 14,000. 128 is 15,000 to 16. Tapos, I think 256 is 17 to 18,000. So, ganon, very affordable na lang ang iPhone 11. Naalala ko nung lumabas yan, nung year 2019, is super duper expensive yan. Bumili ako ng release date niya ng October 2019 dito sa Philippines. And sa pagkakaalam ko, bili ko sa iPhone 11 ko that time na 128GB is 55,000 pesos. So, ang brand new ngayon ng iPhone 11, 5 taon na yan mga ka-J-Vlog na lumabas. Biruin yun is, ano pa rin siya, expensive pa rin siya kahit yung brand new kasi yung 128 niya makakuha kayo ng 24 to 25,000 pesos. Even sa mall, makakuha kayo niyan ng ganyang presyo. So, grabe no, 5 taon na. Support pa rin ng iOS update and ganun pa rin yung presyo niya. Hindi siya ganun bumababa talaga totally. So, yun ang maganda talaga pag bumili kayo ng iPhone is matagal siyang mag-depreciate compare sa mga kabatch niya na Android smartphone that time. So, pagkakaalam ko, ang ka-level ng iPhone 11 is the Samsung Galaxy Note 10 and the Samsung Galaxy S10 sa Samsung yan. And sa mga naghahanap kung saan ba makakabili ng mga legit na pre-love na iPhones, wala na iba kundi sa mga vlog nating shop. So, unang-una kay Ate May sa CMB Gadgets and of course kay Ate Annette ZMB Cellphone and Accessories. So, itong pre-love unit natin ay na-purchase natin sa Green Hills and tinignan natin to na mabuti syempre. So, kahit nabibili kahit saan, ugaliin nyo talagang i-check na mabuti yung unit na bibili nyo and even the battery health. Pero sa akin kasi wala nang issue sa akin sa battery health. Kahit na 81, 82, 83, 85 ay okay pa yan sa akin mga ka-J-Vlog. Even pag naging 79 yan, okay pa yan. Ang unang focus ko talaga when purchasing a smartphone is yung niya, overall condition. LCD talaga may na tinitingnan ko dyan kung may tama. As long as original yung battery niyan, maganda pa naman ang performance niyan. Pero syempre meron din ako mga iPhones na palit na yung battery kasi super duper luma na, which is iPhone 7 Plus. And magandang performance still niyan kahit na replace battery na siya. So kung ang range ng battery ng iPhone 11 na mga purchase is 81, 82, don't worry, good to go pa yan at okay pa rin naman yan gamitin mga ka-J-Vlog. Basta wag kayo parati magbe-base sa battery health. Battery health is only a guide. Ang main na parating titignan nyo syempre, when purchasing an iPhone is of course the battery capacity. So, yung battery capacity ng iPhone 11 is almost 3,200 mAh, mga ganun siya yung range. So, kung makikita nyo, di ba, in today's battery, especially sa Android, is mababa yung battery ng iPhone 11. Kasi mga Androids ngayon, 5K mAh, 6K mAh, 7K mAh. So, sobrang layo. Pero syempre, meron din mga magagandang optimization si Apple when it comes sa battery saving. At meron nga silang meron nga silang machine learning when it comes sa ganyan. Pero hindi natin kasi parati maaasahan yung optimization kasi meron ding nangyayari na sa mga software updates
nagkakaroon din minsan ng mga bug at yun yung nagre-resulta ng mga pagde-drain ng mga battery ng iPhones, lalo ng mga bagong update. Na-experience ko na yan unang-una dito sa 14 nung na-update to sa bagong labas na iOS 17 that time. 17.2 ba yun? Ang bilis nito malobat sobra. Tsaka yung battery health nito, grabe. Na-purchase ko to sa Power Mac grabe. Nag-deplete agad siya nung nakita ko noon ng 94, biglang 94, biglang naging 90, ngayon 88 na lang siya. So, ganon kabilis bumaba yung battery health niya. And ako, wala naman na ako, hindi ko naman na focus yung battery health. Ang maganda naman doon, nung na-update ito sa mga mas bagong software, is na-fix naman yung issue. So, medyo okay naman na ulit yung battery performance ng aking iPhone 14 Pro Max. And yun mga ka-J-Vlog, ulitin ko, minsan, minsan, sa software update, nagkakos ng mga mabibilis na drain ng battery. Lalo na, ito marami akong talaga dito na encounter, lalo na sa iPhone 12. Marami nagrereklamo sa iPhone 12 na mabilis daw malobat. Quick reminder lang mga ka-J-Vlog, ang battery ng iPhone 12 is 2,800 mAh lang. Napakaliit niyan in today's battery. Kahit na meron niya software optimization, syempre marami nag-run yun sa background, and 4 years itong smartphone na to, 4 years na na-support ng software update, asahan nyo na meron mga nadadagdag na features na kumakain din ng battery. So, huwag nyo asahan na nung pinaka-latest ang iPhone 12, yes, matagal siya malobat dahil sa optimization. Pero pag patagal na patagal, pa software update, maraming software update na nangyayari, nagkakaroon din yan ng effect sa kanyang battery kasi maraming ang bagong features din na na-add na kumakain ng battery. So yun, bigyan ko lang kayo ng ng insight about sa mga battery ng iPhone. So iPhone 11, asahan nyo na yan, especially pag maglalaro kayo, mabilis talaga siya malobat. Ilang hours lang ang tatagal nito when it comes sa gaming. Gaming, straight gaming yan, I think 3 hours, 4 hours, ganun lang yan. Maganda chipset niya hanggang ngayon, to be honest, is sa Apple A13 Bionic chip. Okay na okay pa yan for gaming, pero ang pinaka-main nakakalabanin nyo sa iPhone 11 is the battery talaga. Camera, the best ang camera ng iPhone 11 dahil ito po yung pinaka-the best way or affordable way makakuha ng iPhone with 0.5 lens. Kasi 'di ba yung base model na predecessor niya, which is the iPhone XR, ay single rear camera. Yung successor, which is the iPhone 11, meron na siyang dual rear camera na meron 0.5. Dito po nagsimula yung may base model na 0.5 lens, which is yan, maraming gumagamit lalo na sa atin, maraming gumagamit sa atin ngayon ng mga 0.5 pag magte-take sila ng mga memories sa mga grupo nila, kumbaga. Kasi syempre, more wider shot ang 0.5. Ako, main camera ko rin dati ang iPhone 11 when making vlogs, kaya talagang legit ang camera ng iPhone 11, napakaganda mga J-Vlog. Even though 12 megapixel main and 12 megapixel ultra wide camera, sinasabi mababa naman yan, 12 megapixel mga Android ngayon 50 megapixel so talo yung iPhone. Quick reminder lang mga J-Vlog, wag po tayo masyadong nagbe-base sa megapixel ng isang smartphone. Hindi meaning na malaki megapixel is maganda ang camera performance yan dun sa mas maliit na megapixel na camera. Ugaliin din natin ng pinaka-importante na titignan nyo sa camera is yung camera software optimization. So kung magandang camera software optimization, mas maganda po ang mapoproduce niyan kahit mas mababang megapixel niyan compared do sa mas mataas na megapixel. So the best ang camera ng iPhone 11, yun naman sasabi ko dyan mga J-Vlog. So marami nagsasabi na ilang na lang yan, ilang taon na lang yan, mawawala naman na yan sa software update, so hindi na siya sulit. Kung i-compare mo kasi yung presyo niya ngayon, sulit talaga siya mga J-Vlog. Pwede nyo pa siyang gamitin. Pwede nyo pa siyang gamitin sa iOS 18. Medyo 50-50 na siya sa iOS 19. Pero kahit na ganon, na hanggang iOS 18 na siya, magandang i-remind sa inyo na yung iOS 18 pwede pa natin niya magamit ng ilang taon pa. So marami pang masasupport na application ng iPhone 11 even though wala na po siyang software update. Kunyari hanggang iOS 18 na lang siya, matagal nyo pa rin po yan magagamit. Kaya for me, sa kanyang presyo na 13 to 17,000 pesos, i-compare mo siya sa kanyang SRP nung lumabas sa Philippines, sulit pa rin po ang iPhone 11 for me. So yun mga ka-J-Vlog, tignan natin ng malapitan itong na-purchase nating iPhone 11, of course, Green Hills.
So ito nga ay nabili ko ng pre-love condition na iPhone 11. So ito yung kanyang itsura. Expect nyo na pag pre-love ay may mga konting mga scratches. So considered na yan sa isang pre-love smartphone. Wag na kayo masyado maghanap ng super duper kinis na pre-love. Kung gusto nyo ng super duper kinis, mag-brand nyo kayo kasi meron pa naman brand nyo tong iPhone 11. Pero tingnan nyo naman kahit na pre-love itong smartphone na to is okay pa naman siya. Merong mga konting scratch pero sa ibang side ay may kinis naman. Ayan o. So, okay talaga rin yung iPhone 11 sa CMB Gadgets. And of course, sa ZMB Cellphone Accessories kay Ate Annette. And ito yung kanyang camera, dual rear camera setup. So, dito nagsimula yung dual rear camera setup sa base model ng iPhone. Kasi sa iPhone 10 are single camera, tapos dito kung naghanap kayo ng isang smartphone or isang iPhone na base model na merong 0.5, dito po kayo sa iPhone 11, dito nagsimula yung 0.5 sa iPhone 11 na base model tayo. Eh nung lumabas yung iPhone 11, nagkaroon to ng meme about sa kanyang camera. Tingnan niyo yung camera niya, para siyang muka na may nunal sa gilid. So ganyan yung meme niya na yan, no? So imagine niyo glossy glass. And of course, sa right side is meron tayo ditong power button and yung SIM tray. Aluminum body po siya. Wala tayong makikita sa taas. Sa left side is yung ring and silent toggle, volume rocker, at sa baba naman meron tayong speaker grills and lightning port. So syempre ito po yung old school design na ano siya, yung curvy, curvy edge. Pagdating naman sa screen, meron tayong 6.1 inches liquid retina IPS LCD display. So next year neto or yung next model, yung iPhone 12, doon po nagsimula yung OLED display ng mga base model. So ito po yung pinaka-last na iPhone na merong IPS LCD display sa base model. Ang maganda naman dito, working properly yung nabili natin sa CMB Gadgets. Ayan, meron siyang True Tone. Okay din yung display, wala pong palit dahil Trineo tools din natin to. At maganda yung display pa rin talaga ng iPhone 11 kahit na IPS LCD display siya. Very vibrant din naman yung kanyang display. Natawag nga nila tong liquid retina pero in short IPS LCD display to. Explore natin yung camera ng iPhone 11. So meron tayong 1x tapos ito yung pang 0.5. Syempre. Ito yung mahilig sa mga Gen Z ngayon, yung 0.5. Kaya kung naghanap kayo na may 0.5, ito yan. So, kaka-game test ko lang kasi dito at nag-overheat siya. So, kailangan muna mag-cool down para magamit yung flash. So, sa video, ang pinakamax sa res ng iPhone 11 is 4K res. Pati ang 0.5 niya. Even front camera is 4K res. Napakaganda ng camera ng iPhone 11, lalo na sa video. Meron tayong slow-mo na hanggang 240 FPS at meron tayong time-lapse. Even ultra-wide camera ay pwede tayong mag-time-lapse. Since dual rear camera na siya, meron tayong portrait mode na napaganda ng background blur niyan, and of course panorama. Very basic lang naman ang camera ng iPhone 11. So, yun nga, pwede kayo dito mag 0.5. Next, let's try maglaro ng Mobile Legends. So, meron akong game test nito, stay tuned lang. Pero magpakita lang ako ng quick sample ng Mobile Legends kasi panigurado karamihan sa atin ito ang nilalaro ngayon. So, try lang natin sa training. Pero ang settings natin, naka-high settings to, naka-optimize na siya sa ML. Available ang ultra frame rate and ultra graphics. So, try natin mag-practice. 6.1 inches. Okay yung screen niya, of course, for gaming. Pwede rin naman na yung niya, overall screen size niya. Pero gagawa tayo ng mga separate video about sa game test nito. Try lang natin ngayon sa ating review. At nakapaglaro na ako dito ng Mobile Legends nga. And so far, mga ka-J-Vlog, napaganda ng ML dito. Yung yung may kalaban talaga, yung multiplayer. Solid. Napakaganda ng neto. Performance niya sa ML. High settings, walang frame drop, napakaganda ng graphics, very detailed.
Super smooth ng performance. Kaya kung naghanap nga kayo ng isang smartphone ngayon na iPhone at okay ang pang gaming din, okay din i-consider tong iPhone 11. Even Genshin COD kaya netong smartphone na to. Kaya don't worry. Makakalaro kayo ng mabuti ng games dito sa iPhone 11. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko sa inyo, ang pinaka main na magiging kalaban nyo talaga sa iPhone, even sa karamihan ng iPhone, is sa battery. Lalo na tong iPhone 11. So, battery talaga magiging kalaban nyo. So yan mga ka-J-Vlog, ang ating full review sa iPhone 11, at kung interesado kayong mag-purchase ng iPhone 11, syempre dun lang tayo sa mga nire-recommend kong shop sa Green Hills. At kung gusto nyo nga makabili ng mga gandang quality na pre-love iPhones, dun na tayo sa CMB Gadgets kay Ate Met, ZMB Cellphone and Accessories kay Ate Annette, and of course Malin Gadget Shop kay Ate Malin. So yung mga shop nila ay matatagpuan nyo po sa description box yung link, and kung meron kayong mga inquiries, PM lang kayo. Sabihin nyo pa, napanood nyo sa vlog, automatic agad, 500 pesos cash discount.